masyado makita. Hindi masyado makita, guys. Dilim kasi. Kaya na ba? Part 2 muna tayo, guys. Hatingin natin sa 3 or 2. Kasi mamayang hapon po, may pupunta kami kasi dead anniversary namin ng kamag-anak namin. Doon sa kabilang bahay namin doon. Okay? So, discussion, equation of a line. Part 2 po tayo, pre-calculus po tayo. Pero balik muna tayo doon sa basic. So, meron na po ako doon sa YouTube channel, Miriam Flores. Puntahan nyo na lang po, Mary Ann po. Okay? So, basic mo lang po na tayo kasi sa part 2, mamayang gabi ko nang magko-continue mga alas 7 ng gabi sa papel na lang. So, dito muna tayo sa basic na muna tayo, guys, ha? Okay ba? Sige. Equation of a circle po ang discussion natin for today. Mahaba-haba to, guys, kaya hinahati-hati ko to, ha? Para mas makinyong lang naman, diba? So, equation of a line po ang pamagat, okay? Sa live na to. Okay, basic mo lang muna tayo, ha? Then, yung mga complex sa part 2 na lang, ha? Kasi may pupunta kami ng mga kamag-anak namin na magdadasil po kami. Dead anniversary ng ang aming kamag-anak namin, okay? Basic mo muna tayo, guys, ha? Circle po, equation of circle. Alam niyo ba kapag x squared plus y squared equals r squared? Sa matik, ito po yung magiging natin, equation. Pero meron to the point, guys na pinag-uusapan yung hinahanap nila h and k. So, kulang to. Kapag, let's say, wala kang h, wala kang k, so ito yung magiging equation natin. So, sabi nga nila nasa libro, ito yung pinaka-original na equation lang po pag nag-usapan natin sa book, kapag hinahanap ang h and k, sa matik po talaga. So, ayun yung nabasa sa libro ay x minus h dami squared plus y minus k squared is equal to h. Kapag hinahanap yung h and k natin. So, sa mga hindi nakakalam, ang h and k parang x and y po. Yan yung tinatawag na center. Ang center ay h and k. Kailangan, etong ganito na to, change the sign, ha? Opposite po to. Kunwari, -2, negative 4. Ang center natin will be 2 and 4 lang kasi change the sign, ha? Palala lang, ha? Kapag yung radius ay nasa dulo. Yes? Ang radius natin is r square. Simplify r na po talaga yan, ha? Ganun yun. Kapag yung endpoint is depends po sa procedure, so sa part 2 na natin pag-usapan, okay? Ganun lang. So magbibigay din ako ng example. So, sa mga hindi nakakalam, ang radius, ano ba itsura ng radius? Kuha tayo ng circle. Ito yung radius natin. So, ibig sabihin, yung point like this, tawag dyan, radius. Ibig sabihin ng radius, kalahati sa diameter. Ang diameter, kabuuan to. Yung radius, tandaan kapag radius, kalahati sa diameter. Nagets? Sige. So, magbibigyan muna tayo mga basic, ha? Part 2 muna tayo sa mamayang gabi, ha? Alas 7 ng gabi. Okay? Buray na natin to. Alam ko may part 1 niya, panoorin mo na sa YouTube channel ko, Miriam Flores, ha? Kung nanonood ka man. Okay, sample muna tayo, guys, ha? Purong basic lang muna tayo, guys. Yung graph, madali lang po yung graph kapag may mood lang po talaga ako. So, sample po tayo, guys. Okay. Kunwari, x minus 1 quantity squared plus y plus 2 quantity squared is equal to 4.
So, yan. Pag nakakita ka ng question, alam niyo na. Gets na ito sa mga stems, sa mga kukuha ng pre-calculus sa taga-STEM student. Alam ko meron nga ito sa basta pre-calculus 2 eh. In discussion, equation, okay, like, okay? So, paano natin yan ito? So, medyo scary naman to yung una. Pero, paalala guys, kapag nakakita ng ganito, ang standard form of the equation of line is x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. Okay, scary So, ang gagawin na, use center ay mag-o-order per ka. H and K Anong sagot? Ano ba yung H natin? Negative 1. Kabaliktaran na negative 1 ay 1. So, in logic in the mind, negative 1 maging 1. Yung positive 2 magiging negative 2. So, yun yung final answer natin for the center. Gets? Since yung radius, madali lang yung radius. Ang gagawin natin sa radius ay 4. So, since itong radius na to, square root of 4 is equal to 2. Hindi lang basta 2 lang guys Kasi tatanungin teacher niya, what is the sumagot sa radius? 2. Anong 2? 2 units. So, 2 units po. Hindi pwede 2 lang kasi baka mamali kayo. Pag yung 1 point na po yung sagot niyo, maniwala kayo. Yun niya. So, ito, napakadali lang, di ba? Sa mga kakapasok na nga live, paano po kinukuha yung center? Kasi may sulat mo, Marian. Center po pinakagitna. So, di ba negative 1, kabaliktaran ng negative 1 is 1. Yung positive 2, kabaliktaran ng positive 2 is negative 2. Tapos yung radius, yung pinakadulo, is square root mo siya. Okay? So, pwede drawing pero hindi. Pero sa akin, sa mga hindi nakakalam or hindi pa na-related about sa equation of a line. So, ganito, gagawa ka ng Cartesian plane. Halos meron ako part 1 doon sa YouTube channel ko, Miriam Flores yung equation of a circle Gets ko na ngayon, di ba? Yan. Huwag ng Cartesian plane. Yan. Paka-share na lang po ng live, guys. So, sa part 2, magpapapil na lang tayo kasi pag whiteboard kasi hindi makakita Okay, so kunwari, ipa-plotting the point natin center. So, order per 1 and negative 2. Quadrant 4 yan Yan. So, yan. Gets? Yan. Paano? So, plotting the point 1. So, mag-move ka from origin, since positive yan, isang beses pumunta sa kanan. Tapos, pababa is negative. So, 2 steps. Ito na siya. Ito na. So, since, para makagawa tayo ng circle, di ba 2 units yan? So, dito ka mag-umpisa. Right here. So, 1, 2. 2 units to the left. 2 units to the right. Tapos, 2 units upward. 2 units in downward. Kailangan marunong kayo magbilang ng units. Okay, illogical nyo, nasa isipan nyo, kunwari, positive 2 plus positive 2, negative 2 minus negative 2. Ganun na, patas. Ganun, ayun ang bahala. Kaya, ganun na units. 2 units up, 2 units left, right, 1, 2. Ito, 1, 2. Ito, 1, 2. So, yan. Magawa tayong circle. Like this. Sige ako perfect mag-drawing. Yan. Circle na siya. So, ito. Ayun ang answer ko. Kaya, pag-present ko ng aking drawing. Yeah, hindi perfect. Yan. So, ito na. Circle na siya. Ganun lang yun. So, ganyan pag-drawing ng circle. Pag nagtatype kayo ng Desmos, or kaya GeoGebra sa Play Store. So, hindi nyo nakita. Ay,
236 sa, ewan ko lang, sa Play Store. Teka lang, yan na natin yung sunlight. Hindi masyado makita. Okay na ba? Ha? Ano? Oh, ewan ko lang. Okay. Oo, sige, sige. Hindi masyado makita yung backer. Nakikita niyo ba? Parang, yun na, medyo mahirap talaga mag-vlog yun. Okay na ba? So, yan. Nakikita niya ba? So, kung magdadouble kayo ng Desmos or GeoGebra doon sa Play Store, pag nagtatype ka ng original equation like this, yan, type niya yan, tapos eto lalabas. Pag sinum up nyo, the same lang po ang itsura niya, pero iibay na lang po yung number lines. Pag pinasinum in nyo, pag sinum up, depende po sa number. Okay? Okay na ba na-gets? O sa pa? Another example, guys. Try natin to. Madali lang yun, madali lang. Pag hindi mo na kailangan mag-graph, hindi na lang. Pero kapag yung nag-graph, it depends po sa teacher nyo. Kasi hindi yung radius po talaga, ang hirap, hindi siya per square. So, ang ginawa ko, nag-round out na talaga ako parang sakto-sakto yung pag-graph. Kaya decimal number, fraction, depende po sa anong gusto nyo. Okay, hindi muna tayo mag-graph kasi meron na po tayong part 1 doon sa video. Okay? So, basic muna tayo, guys. So, ganun lang. So, like example ay x plus 5 squared plus y minus 3 squared equal 100. Anong sagot dito, guys? Comment down below. Paka-share na lang po ng live, guys. Ano sagot? Sa mga hindi nakakalam, ganito. Ang center natin, guys, ay madali. So, ano h natin? Positive 5, di ba? Ano kabaliktaran ng positive 5? Negative 5, okay? Tapos yung k natin, yung y natin, di ba? Negative 3. Ano kabaliktaran ng negative 3? 3. So, ito yung sagot natin. Ang radius, madali lang yung radius. Sige, i-cop up mind natin. Ang nakakalap. Ito yung h, ito yung k, ito yung radius. Let's small letter r, ha? Ang radius natin ay which is the square of 100. Pag sinimplify mo yan, magiging 10. 10 units po. This is the final answer. Thank you sa pagparo yung Rumi. Sige, magtanong kayo kung gusto nyo. Pero mas mahirap lang po yung pinag-discuss about sa yung general form. Mahirap yon. Madami proseso pagdadaanan. Translate lang naman. Kung marunong kayo mag-translate, aaral mo mabuti yung mga discussion. Mag-practice muna kayo, okay? Diyan madilim yung nakikita nyo ba? Ito kasi dahilan eh. Okay. Basic lang muna tayo, ha? Ganun lang yun. Madali lang yun. Kayo matakot. Basic lang muna tayo para mas, one exercise nga naman. Example, guys. Madali lang to. Ito mas madali, guys. Kayo matakot. So, ganun pa rin sa una, di ba? X minus 3 quantity squared plus y plus 4 squared equal 9. Anong sagot sa center? O comment down below. Anong sagot? Sino man nakakalam? Sige. In 30 seconds, anong sagot sa center nyo? Ano sagot sa center nyo? Nakikita nyo ba, di ba? Kaya binibigyan ko lang example. Okay, sagutan nyo in 30 seconds. Pag wala, ako na lang mag-a-adjust. Sige, wait lang. Papakain ko na yung panda. Para guys.
ba guys? Dadakot kasi ng pupi ng asaga ko. Pinapalabas ko. Wow, yeah, 1 plus 1 po. Ang dami nagtatanong sa akin yung 1 plus 1 ah. Hindi nyo alam kung paano. So, sa mga kakapasok lang po sa live guys, ganito. Pag nakakita ka ng like this equation, so, may H and K po yan, di ba? Kukunin natin ng center, H and K, di ba? Ang H natin is negative 3, papalitan natin ng 3 lang. Kapag yung K natin, positive 4, papalitan natin negative 4. Napakadali. So, since negative 3 magiging 3, positive 4 magiging negative 4. Ito po yung H and K ah. Tapos yung radius I square root of 9 is 3 units. Final answer. Pag nag-graph ka ng mga ganito, center nga, di ba? Pag center, siya yung magpa-plot in the point. Pag radius mo nag-usapan, 3 units. Di ba, ito pag pina-plot in the point mo yung 3, negative 4, mag-move siya ng 3 units papunta sa kanan, 3 units papunta sa kaliwa, 3 units pataas, 3 units pababa. Makagawa ka ng circle. Ganun yun. That's it. Papost ko na po sa YouTube yung after ako mag-end ng mga video, okay? Another example, guys. Pakisagot, guys, ito. Madali lang to. So, kunwari ay x minus 5 squared plus y minus 1 squared equal 10. Ito medyo mahirap lang to. Allergy sila. Hi po, Himas! Kumusta ka na, Himas? Ang discussion, equation of the circle part 2 po tayo. Ha? Pre-calculus po tayo. So, ano ba i-center natin, guys? Pakicomment down below kung alam nyo. In just 30 seconds, anong sagot sa center? Like, go. Yan na naman nakakalam dyan. 30 seconds lang, ha? Ano pa sagot sa center natin? Napakadali. Gayahin mo na lang dito sa dalawang example. Nasagot, guys. 30 seconds lang po. Ano sagot dito sa center? Tsaka radius. Balik ako na lang ha. Wala pa sumagot sa inyo, guys. Ako lang alam mag-a-adjust. Sa mga kakapasok ng balita, nakakapasok ng live, ganito. Pag kukuha ka ng center or pinakagitna, ito yun. Ang h natin is negative 5, magiging 5. Ang k natin is negative 1 ay magiging positive 1 or 1 na lang. Ganun na. No, in logical thinking lang naman. So, sagot is 5, 1. Tapos yung radius natin medyo mahirap. Complicated kasi square root din eh. So wala, hindi po siya perfect square. Or depends, it depends pa sa prop nyo. Pag kinakalki nyo, ay wala tayong calculator. Next something, mga 5 something or 5.8, square root ng 10. It's not a perfect square. It's not a perfect square po. Okay? Tapos tingnan natin square root of the 5. So, ganito, pag kukuha ka ng square root of 10, between 5, in between 6. Pag inano mo siya, guys, i-compare natin. 5.6 yan. Kung i-compare natin dito, guys, ay yung 10 natin ay mas patas sa 6. So, something 5.6 po talaga. Okay, ay i-discuss niya sa susunod yung mga irrational number, simplified irrational of the irrational radical expression. Medyo approximately at tawag.
So, 10 na lang. This depends po sa proof nyo. Kasi, pinaround up pa lang ito pag nag-graph in the paper. Ay, nag-graph ka. So, sa amin, sa aking dati kong nilalive, may nagturo sa akin si Engineer's Archive. So, something po sa 5. 3 calculus po, HIMAS, yes. 3 calculus lang po, HIMAS. Ang discussion, equation of a circuit. So, mahirap yung radius. This is the final answer. Another example, guys. Medyo parang, ito parang, allergy na ako sa fraction. Wala na tayong magagawa doon. Ito para scary na kasi fraction daw. Huwag kayo mag-alala, ilalagay mo lang sa center, di ba? Change the sign ng H and K natin eh. Ano sagot dito sa center? Guys, ano sagot sa center? Negative 1/2 magiging 1/2. 1/4, positive 1/4 magiging, ano po yung units? Ang units po kasi, kapag nagpa-plotting the point kay HIMAS, let's say, di ba, gagawa ka ng circle do sa plotting sa Cartesian plane. Ayan, tama ka. 2. 2, yes, 2. So, yes. Kunwari lang HIMAS ay 3 units. Nagpa-plotting the point ka ng 3,4 sa Cartesian plane, kailangan magpa-plotting the point ka. Yung location, Kapag yung radius is 3 units, magbibilang ka ng 3 units, walang center mo na plotting the point, 3 units to the right, 3 units to the left, 3 units to the upward, 3 units to the downward, para makagawa ka ng circle. Nagets? Hindi po yan 2. Hindi pa yan 2. So, 1/4 magiging negative 1/4. Ang radius natin ay square of 49. Since 49 is the purpose square, ay magiging 7 units po. Final answer. Try na gets? Na-gets niya? Sige, kopyahin mo na lang po. Another example ah. Parang boring naman. Kasi, wag mo kasi pipiliting ang radius niya ay hindi po siya purpose square or it depends po sa proof niya. Kung magkakaroon ka ng run-off dito sa approximation ng non-perfect square root. Pwede round-off, pwede exact. Kung anong gusto nyo talagang gawin. Sa akin, hindi ko lang. Kasi nagpa-plotting the point ako. Kapag non-perfect square kasi ang radius, ang ginawa ko, so 5 point something, magiging 5 na lang, parang sakto lang naman. Or kaya 6, wala ka. Hindi na ako talaga, opera ko yung sarili. Ano to? Ay na ba? Isa pa? One more. Sa part 2 naman yung, sa part 2 na lang po tayo magbo-ballpen kasi mahaba-haba to. Another example, mag-warm up muna tayo dito. Wala na bang sample dito? So, medyo medium hard, guys. Paano kapag complicated na po ng konti? Let's say ito. X squared plus quantity of y plus 3 times squared. Times squared is equal to 16. Paano natin sasagutan to? So, medyo scary nang naman sa una. Paano yun? Problema, wala siyang quantity squared yung kapartner natin ng x. Sa matrix, 0 po talaga yan. Kasi wala po tayong h, diba? So, sa mga hindi nakalam, kung maselan po kayo, pag translate into this, ay magiging, let's say, x plus 0 squared plus y plus 3 squared is equal to 16. Yun yung magiging equivalent na equation. Kasi nga, pag natatanong sa akin, bakit ba nawawala ang h natin? Kasi nga, 0 po talaga. So, sinulat ko na para mas malinaw. Kung talagang master niyo po yung pagtiteknik nyo, hindi mo nakakailang sulatin yung plus 2 times squared.
ay yung magiging ito na lang. So, matik. Kasi ang h natin is 2. Nagets? So, center natin ay matik. H natin, since wala, so yung nulat ko na lang kahit ganito, magiging negative 10 since 0 yan. Kasi si 0 po kasi, ang 0 po kasi is the special integers. Hindi po yung magiging positive sign at hindi po yung magiging negative sign. Matik 0 po talaga yan. So 0, negative 3. Okay? So, radius natin ay 4 kasi square root of 16 is 4. So, final answer. Nalilito sila. Ayan, inano ko lang po para hindi kayo maano dyan baka mamaya yan na natin ito. Okay? Yan. Si positive 0. Hindi po yung magkakaroon ng negative 0. So, sa totoong way, wala ganun. So, si negative si 0 po talaga is the special integers kasi hindi po sinusulat ang kanya negative 0 or positive 0. Kapag yung final answer, magsusulat ka ng negative 0 and positive 0, it depends po sa concept ng terms. Pag final answer, walang ganun. Okay? Basa-basa muna kayo ng mga math, wag na kayo mag-sort. Okay? So, kung ayaw mo ng ganitong equation na to, pero burahin lang. So, ibahin na lang natin. Let's say, x squared plus y minus 7. Squared is equal to 25. So, halos the same lang po sa una. Since yung x natin is wala. So, center natin ay 0. Ang h natin is 0 kasi wala siyang h. Diba? Ang magiging y natin or k natin is negative 7. Magiging 7 lang. Tapos yung radius natin, so which is 5 units na lang para kasi babasa ng teacher. So units. Square ng 25 is 5. Okay? Nagets? Isa pa? Paano pag nakakita ka ng questions guys sa exam nyo, let's say ito, matik kasi ang h natin ay wala kasi wala nga siya. Ito, magiging change the sign, magiging 7. Ganun lang. So, kailangan mag-practice kayo. Huwag nyo po talaga papahirapan sarili. Kasi ang buhay natin, hindi ko nang madali para sa iyo. Kailangan talaga pagdadaanin nyo pagsubok. Kaya ang live lang, hindi lang puro mahirap lang. Isama na natin ang challenge yung kapag yung mahirap, medium. Kasi sa paglalaro ng video games, umpisa ka sa madali, medium, and hard. Alam nyo, okay? So, isa pa. One more ba? O, the same lang po. Ito parehas lang. Parang boring kasi. Parang parehas din. O, gano'n. Ano pare? Pag nakita mo ang question na to, automatic, ang h natin is 0 talaga yan. 81. So, ayan. Alam nyo na, di ba? So, center. Ano sagot sa center, guys? Sagot sa center ay h natin ay wala, di ba? So, 0. Tapos yun, k natin, negative 2 magiging 2. Tapos yung radius ay square root ng 81 is 9 units. Hindi pwedeng 9 lang. Okay? Yes po. Na square root po. Yes. Chicken. Yes po. Square root po. Ate, yung may graph naman. Sige. Ito paliwanag natin si Max. Okay. So, may graph naman. Okay na tayo dito, ha? Medyo mahirap po yung graph nito. Himas eh. Sige, ano natin to? Like here. So, i-liter ko na lang to. Kunwari, eto guys. Ito graph natin yung x squared plus y plus 3 squared is equal to 16. Since nga yung h natin wala, diba? So, ang madali i-order per natin is hanggang 3, diba? Ayan. Latin dapoy natin yung first problem. X squared plus quantity of y plus 3 times y is equal to 16. Ang center natin ay yung magiging plotting the point natin himas 0, negative 3. Asaan? Nandito ka. Andito ka. Yan. Ito yung pinaka-center. Since yung radius natin is 4, magbibilang ka ng
4 na beses papunta sa kanan, papunta sa kaliwa ng 4 beses, papunta sa pataas 4 na beses, papunta sa ibaba 4 na beses, para makagawa ka ng circle. So like this, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Matik ito. 1, 2, 3, 4. Yan. Wala na naman tayo ng ano. Sali lang. Ayos ko yung drawing ko. So, yan. Like here. Ito na siya. Gagawa ka ng circle himas, di ba? 4 units to the left. 4 units to the left. 4 units to the right. 4 units to the up. 4 units to the down. Para lang makagawa ka ng circle. Kasi si circle ay perfect po yung equidistance natin. Yan. Bakit yung circle natin? Pagpasensya mo na. Ano natin ko. Yan. Hindi ko ma-perfect yung circle. Pangit eh. Ayusin ko to. Kailangan may compass kayo guys. Hindi pwede yung mawala yung compass Hirap ng circle. Pagtatawan ako ng professor ko eh. Yan. Circle na siya. Yan. Ito na po yung circle natin. Himas. Ito yung itsura ng sa equation natin. So, ito yung graph for the equation 1. X squared plus y plus 3 times squared equals 60. Ito po yung itsura ng graph natin. Okay? Ito po yung location sa mga hindi nakakalito. 0, negative 3. Okay? Screenshot nyo na lang po ha. Okay, screenshot na lang. Okay na ba? May tanong kayo dito. Part 2 muna tayo mamayang gabi ha. Mahaba-haba to kasi magdadasal po kami doon sa may namatay ng kamag-anak ko to. First death anniversary. Pwede kayo magtanong sa kayo nahihirapan. Pag dinesmos mo yan, ito yung magiging itsura. Zoom in, zoom out, depende po sa number. Paras lang naman. Okay na ba? Nagets? Sige, screenshot mo muna yung first number na. Ha? Yun lang yun. Number 2, the same lang. Wala pa tayong sige, wait lang. Tayo pagdadrawing lang to. Sige, screenshot ko muna. Number 2. Okay. Ay, di kasi ako nagtuturo ng thermodynamics yan. Physics po yan. Mahirap yan. Pasensya na yan. Ang focus ko lang mathematics. Ano equation nga ulit to? Hi, curves. Sa mga hindi nakakalam, ang equation of the circle, okay, tanda na, magsulat ka, ay x minus h times square plus y minus k times square is equal to r squared. This is this is the standard form of the equation. Iba naman yung general. Iba yung general, iba yung standard. Ang tawag niya standard equation lang to. Pag general equation, let's say x squared plus y squared plus, wait lang, may nakalagay dito. Plus dx plus, hindi kasi. Saglit lang. Dito na lang tayo sa pinakababa para makisa-basa. X squared plus y squared plus dx plus y plus f. Ang f kasi constant ha, is equal to 0. Ito yung hello po Jacob ay sa mga hindi nakakalam dyan, ito po yung standard form. Standard form. Ito naman ang tinatawag na general form. Kasi nga, may constant po siya. Okay? Sige, screenshot na natin sa mga hindi nakakala. General form, ito yung pinakamahirap kasi ang dami nalilito siya. Kailangan mag-practice muna kayo ng mga algebraic na concept or yung mga procedures. Screenshot. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Okay? Number 2 naman, sige, pagbibigyan kita ng pagkakataon kay Himus. Di na magkasya ng aking aking ganyan eh. Sige, burahin na natin to. Number 2 naman. Nainis, para ganun na rin yan, diba? Sige, pagbibigyan natin pagkakataon si Himas. Yan. Okay? Trigonometric ate, alam mo? Yes naman po, kaya lang, wag muna na yon. Himas. Wag muna na yan. So, equation of the line walk. Equation of the circle. So, ito yung pangalawa, Himas. Drawing natin to. So, plotting the point natin yung 7, di ba? Ang haba nito, di ba? Abot pa tayo na siyam-siyam nito. Tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, hirap nito. So, since ganyan yung pangalawa, order per 0,7. Ito siya. So, kung 7 yan, 7 dito. Kung 7 yan, 7 rin dito. Kung 7 yan, magdadagdag ka na 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eto. So, 7 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nandito. So, since ito yung order per 0,7. So, gagawa ka ng circle like this. Yan. Ang pangit eh. Kaya, baka mapanood ng teacher ko dyan, oh. Kailangan marunong kayo. O kaya mag-compost na lang po kayo para sigurado tayo, di ba? Compost na lang pa. Yung parang gagawa ka ng, let's say, kuha ka ng ball pen at idikit mo yung tape ng may tali para makagawa ka ng compost. So, papanoorin ko yung tutorial kung paano. Kasi naman gumawa ka ng compost na may matutus na bagay kasi baka masira, baka mangalawang pa yung whiteboard ko. So, lang, string ko na lang po ulit. Yan. Circle na siya. Ito na yung itsura natin, Himas. Nasaan dyan mo lang ang ating drawing. Perfect ng ating drawing. Yan. Okay na. So, ito na. Ano siya yan? Yan yung magiging perfect. Hirap kasi mag-perfect eh. Kung may compass ako, pwede naman. Tatry ko mas lang po yung compass. Kung may compass kayo, pwede. So, make sure, huwag niya talaga hayaan ng mabutas ang papel. So, make sure mag-minded muna kayo. Kuha ka ng string, tapos may ballpen. Makagawa ka, parang compass din yung string na may dalang ballpen. Iikot-ikutin mo siya para makagawa ka ng create na perfect circle. Okay, so yun. That's it. Yan. So, part muna tayo yung mga pagsusolving sa papel na lang, ha? Kasi mahaba yun eh. Hindi kakaya ng whiteboard mali. Kaya ba? So, paste ko muna to. Yan. Paste ko muna to. Ano oras na? Ay, alas 4 to pa pala, no? Patapos. Ibahin na lang natin, guys. Paano kapag yung, let's say, x squared plus y squared is equal to 64. Wala siyang h, wala siyang k. So, matik, ang sagot natin sa center natin, wala. Diba? 0, ordered per 0 and 0 ay hindi natawag ng origin. Pero may radius tayo. Ang radius ay sagot natin, square root of 64 is 8 units. This is the final answer. Isa pa? Another more? Wala na ibang more nito. Ano mo ibang more nito? Wait lang. Ano po kasi masisip na another more. Ibay ko na lang yung given para mas madali para sa inyo. X squared plus y squared 121. Or halos the same. Ang center ay ordered per 0 and 0. Kasi nga, wala tayong h, wala tayong k. Pag sinimplify natin to, like this,
x minus 0 matik kasi yung ganyan ay 121. Okay? Yes, tama. Same lang yan. Oh. At same lang yan. Kasi manam confusion, alam mo naman, Kebs, kapag yung mag-chase the sign ka ng 0 is not the same the sign. Kasi si number 0 ay integers lang. Hindi po sila maglalagay ng positive sign at negative sign. So, maraming concept yung pag-aaral sa mathematics na kapag yung final answer, mathematics 0 po talaga. Kapag positive, negative yung 0 kapag naglalagay ka sa terms. It depends po sa procedure. Pero yung final answer, 0 po talaga ang answer natin. O, the same lang po, tama po kayo. Tama po kayo. O, yung radius ay square root ng 121, 11 units. So, ayan, okay na. Diba? Same lang naman, Kebs, diba? Another example. Hirap. Wala na po ibang given. Boring naman, masyado. Paano kapag ito scary daw sa una? 2x squared plus 2y squared equal 50. Oh. O, di ba same lang po? Pero bago ko man nag-same, divide both sides by 2, kailangan yung numerical coefficient natin will be the 1, di ba? Hindi mo pwede gaganon kasi common mistake ito sa mga estudyante. So, common error po ito sa mga ganyan kasi positive magka-cancel out mali. So, ang proper pagsusulat nito ay fraction bar is hiwalay. Hindi po pwede pagsama dito. Kasi mangyayari, tingin ng mga math teacher, ay mali po itong procedure. So, ginawa ko, ito na lang. Hiwalay-hiwalay ang mga fraction bar. Pero lang kapag may multiplication, pwede. Ito, magka-cancel out ka, bawal yan. At subtraction, bawal din yan. Common mistake number 1, cancel kayo ng cancel, mali naman. Basa-basa din ng math book pag may time ha. Huwag kayo basta-basta maano dyan. Kasi sensitive po talaga ang cancellation method. Okay? Cancel to equal x squared plus y squared. 50 divides sa 2. 50 divided by 2 is 25. So, the same lang po to. Center ay matik 0 po talaga. Walang H, walang K. Ito, kasi pag ginano mo to, translate ulit to into standard form. Ito. 25, tama ka, 25. So, radius ay square root ng 25. Sa mga hindi nakakalam dyan, square root of 25 is 5. 5 units. Ito na siya. Tama ka, Kebs. Okay na ba? Isa pa? One more? Alis pa kami. Alis 4 pa kami alis eh. One more, guys. Sige, i-screenshot mo muna yan, ha? Paalala ko lang, guys, ha? Ang 0 is the special number. Special number kasi si 0 kasi calculus naman. Sige, itatopic natin yung mga basic calculus Ay, sige. Pag after ako mag-end live, Krebs. Ang discussion for today is pre-calculus, equation of the circle. Sige. Pag after ako mag-end live, mag-basic calculus po tayo, okay? Saan niya yung Hopital rule? Yung Hopital yung mga infinite, mas mahirap na yun. Sige. Pagbibigyan natin ng pagkakataon. Okay? Gulayin natin to. Next problem. Paano? Eto, guys. Saglit lang. Ano bang ibang problem nito? Boring naman. Ito naman ay ito yung pagkakataon. 2x squared plus 2y squared. Ay, parang nasagot ko na to eh. Ay, iba na. Oh, parang nasagot ko na to eh. Parang ulit-ulit. So, ito naman. 4
paano pag ganyan? 9/4 is the simplify na po. Prime na po yan. Wala na pong malulusutan yan. Dali proper ko naman. Alam ko to, syempre, kaya nga inulit ko eh. Kaya nga hindi kasi wala po tayong K natin. 0. Use. Medyo matrabaho. Square root ng 9 is 3. Square root of 4 is 2. So, magiging 3 halves. Or, depends. Depends lang ha. Depends sa proof nyo. Okay? Depende lang ha. Yun lang yun. Ay, naglalag ba ako? Okay na, may signal. Ay, teka, wait lang. Mati. Saglit lang. O sige, ulitin natin from the start. Itong original 4 times quantity of x minus 1 squared minus 4y squared is equal to 9. Divide boses by 4 para maging numerical coefficient will be the 1. Sagot niya, quantity of x minus 1 times squared minus y squared is equal to 9/4. Kasi yung h natin meron na. So, opposite of negative 1 will be the 1. Ang k natin ay wala, di ba? So, 0. Square, sa mga hindi nakakalam, square root of 9/4, di ba? Ilan? Huwag na natin i-rationalize kasi ganun din naman eh. Pwede naman rationalize kung ano gusto nyo. Ganun naman, purpose square naman yung magiging 3 halves, di ba? Depends po yan ha. Okay? Another example. Ito, matik. Wala na po akong masabi. Wait lang. Ito naman, para ganito na rin. Pag nag-graph ka, it depends. Medyo mahirap po mag-graph ng radius kasi hindi po siya whole number. Pag may decimal of fraction, medyo mahirap lang po siya i-graph kasi complicated na po yung radius kasi lalo na yung non-perfect square, di ba? Mahirap siya. Okay? Ba naman? So, 5 times x plus 3 squared plus 5y minus 2 squared equal 45. Divide boses by 5. Hindi po pwede isakoplap yung fraction bar kasi magko-common mistake po kayo. Ingat lang po kayo. Kailangan magbasa kayo ng math books. Ilan? X plus 3 quantity squared plus y minus 2 quantity squared is equal 45 divided sa 5 or 45 divided by 5 is 9. So, halos kompleto na siya. So, nagkaroon po tayo ng standard point of the circle. So, ang center will be the positive 3 magiging negative 3. Mindset nyo na lang po ha, in the logical thinking. Positive 3 magiging negative 3. Ang k natin, negative 2 magiging 2. Okay, gets? So, radius, square root ng 9 is 3 units. Okay? Ay! My God! Nangyari. Sinaya lang. Okay na ba yung signal ko? Ay, screenshot. Screenshot natin, guys. Sige, screenshot mo na yung ganito, ha? Exam mo naman tayo, ha? Example muna tayo, okay? Sige, burahin natin to. Okay, diba? Sige, sa mga hindi nakakalam, bago ko mag-compute, alamin nyo mabuti yung equation of the line. Kapag yung standard form po tayo ha, kailangan tandaan kapag standard form,
of the circle. Of the circle muna tayo, kailangan matandaan natin yung formula. So, x minus h times squared plus y minus k of quantity square is equal to r square. This is the standard form. Kapag general, ito yung medyo challenging pagsosolve nito. Medyo challenging nito, lalo na sa mga general form. Kailangan masipag ka mag-compute. Hindi ka pwede tamarin kasi sobrang haba to. Ganun talaga pag-aaral na math, di ba? So, general form will be the x squared plus y squared plus dx plus ey plus f is equal to 0. This is the general form of the circle. Tandaan niyo yung mga ganyan, ha? Para lang mabuti, guys. Ganun lang yan. Kasi pag nagsusolve ka ng general form, may ganyan. So, sa mga hindi nakakalam dyan, ang shortcut nito, ang standard form, ay yung center natin ay C stands for center, di ba? Center is the H and K. Tapos yung radius. Tandaan nyo kapag radius is letter R. Small letter R, Ang shortcut ng general po sa mga hindi nakakalam, share ko to kay Isaias James Maling. Sabi ni Isaias James Maling, ang shortcut ng general form, kapag nagsasubstitute ka ng ganito, matik makukuha natin yung H and K natin, di ba? So, yung center ng shortcut ay C is always be quantity of negative D over 2, comma, negative capital E over 2. So, yun lang. This is the shortcut. Tandaan nyo kapag yung ganito shortcut of general, pag nagsasubstitute para makuha natin center for the letter C, center, C is the center, substitute lang para makuha natin H and K natin. So, ayan, matik ito na po. Okay? So, kung nagtatanong si math teacher nyo, ma'am, paano? Ang example lang C is the 0, 0. Paano kapag ang radius natin is square root of 2? Pag lumabas ang question sa exam nyo, automatic ito. Alam ang gagawin? Pwede standard form, pwede general form. Bahala kayo sa buhay nyo, Kung trip nyo mag-translate, trip nyo. Pero unahin natin yung mga basic, yung standard form muna, para mas easier for you, di ba? Okay, so paano? Since wala naman H and K natin, so wala. So, x minus 0, quantity squared, plus y minus 0, quantity squared is equal to matic quantity of square root of 2 over 2. Kasi may matic talaga, tatanggalin natin to. X squared plus y squared equals 2. This is the final answer of the standard form. Kasi wala naman siyang H and K, di ba? Sa mga hindi nakakalam dyan, eto yon. Matik isipin nyo, blah blah blah. 2 na lang, di ba? Gets nyo na, di ba? Another example. Another example muna tayo, guys. Paano what if you... Sandali lang. Bahay na lang natin, no? So, sa another example, sagutan nyo, Center is negative 4 and 7. Ang R natin is matik 4. Ay, huwag na yung 4. 7 na lang para swerte. So, sulat natin yung standard form muna tayo. Okay, standard form, since meron ng ganito, pag in-opposite mo yan, guys, matik magiging x minus, kasi mag-chista sign ka, di ba? Negative 4 magiging positive 4, di ba? Times squared. Plus y, positive magiging negative 7. Kasi pag tinasbate mo sa center, eto, matik 7 squared, di ba? O, yan. Ito yung final answer natin. Yan. Pag binalik mo to, 49 yan, di ba? O, tignan natin, guys. Paano pag general formula? Sige, himas. Okay. Mamaya na lang yung general formula.
So, pag tinanong itong question, babalik mo to, pag itong question, so x plus 4 quantity square plus y minus 7 quantity square, may kulang na naman ako dito. Pasensya na, cited na masyado, equals 49. Kasi pag hinahanap ang center, positive 4 magiging negative 4, so matik nandito na. Kapag yung k, negative 7 maging 7, di ba? Ang radius, di ba, yung 14 na, square of 14 is 7, di ba? Ito yung final answer natin. Ma'am, paano kapag general formula? Ay, matik talaga. Sandali lang. Okay, general formula. Sige. General formula tayo. Sige. Madali lang naman yung general form, di ba? Kasi kapag general form, ang gagawin natin dyan, okay, balik muna tayo dito sa case na to. So, sige. Sige, screenshot mo muna yung ganito para mas matanda na. Sige, general form po tayo. Wari, ito ha. Ito ang tinatawag na standard form. Paano kapag general form? Ganito yung himas. Ito, kung nag-aaral ka ng algebra ng high school, ang tawag dyan, square mo yung mga binomial. O kaya point method, kung trip mo po yung mag-point method. Kaya mas maigi, square mo yung binomial. And then yung sagot, that's it. Ganun lang din, kasimple. Ganun lang yun. Ganun lang yes. Ganun lang nan. Kaya natin to. Try natin to. Hindi na to mag-cache. So, yan. Kakopy natin to. Yan. So, meron na tayong NI general form. Medyo mahirap lang to ha. So, kunwari, let's say, x squared, x plus 4 squared, plus ang gagawin lang dyan, himas. Yes po, Boss D. TM, yes. Circle po. Equation of the circle po. Okay. So, kung babalikan nyo ng algebra 2 nung high school, isang tanong namin, intermediate algebra 2, ay hindi, square of binomial. Special product to si square of binomial. So, algebra 1 yan, elementary algebra nung panahon namin. Isa na yung grade 7 niya, baka meron yan. So, point method, bahala kayo sa buhay nyo kung strip nyo. Pero sa akin, mag-square of binomial ako. So, i-times mo yung first term. So, x times x or x squared is x squared. Then, yung pag kumuha ka ng middle term, x times positive 4 times 2 is positive 8x. Tapos, yung last term, i-square mo siya ng 2 beses sa sarili niya or positive 4 times positive 4 or positive 4 times square. Hindi positive 16. Last, ganun din. Y squared. Y times negative 7 times 2 is negative 14 y. Tapos, positive 14. Kasi 7 times 7 is 49. Equal 49. Quantity. Anong gagawin natin, guys? Since, meron na tayong, meron na tayong ganyan. Ano gagawin natin? I-arrange natin to, ha? Kailang mauuna yung x squared. Kasi si general form, mauuna yung x squared plus y squared. So, i-arrange natin to. So, pwede nyo tanggalin yung parenthesis. It depends po naman. So, sa akin, tatanggalin natin yung parenthesis eh. Hindi po tayo magko-combine. Hindi po tayo mag-transposition na to make the change na sign. Hindi na muna, wag muna. So, i-arrange natin to. So, x squared plus y squared. Tapos, unahin natin yung plus 8. Tabago ko muna ng negative 14y. Combine the numbers. 16 plus 49. 16 plus 49. 9 plus 6 is 15. Carry 1, di ba? 65. Equal 49. Transpose sa kabila tong
yung positive 65 para maging negative. So, x squared plus y squared plus 8x. Ay, parang hindi. Hindi pala. Ganun din naman kasi yung sagot ng dulo, papatranspose sa kabila para the same lang po. So, alas sa akin ay 65 equals 49. So, eto, ipapasok ko si 49 para to change na sign para magiging negative 49. So, ilan? Positive 65 minus 49 equals 0. Kasi general point po tayo eh. O, sige. 5 minus 9 cannot be, di ba? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6. Tapos, 16 equals 0. So, matik, ito na po yung magiging standard form natin. Ay, ito yung magiging general form natin. Yan. This is the general form. May tanong kayo dito? Hala! Oh my God! Pa-shout out po sa tito ko na si Mami. Hindi ko na pa sasabihin. Sino ba tong ano to? Hindi mo ako maluloko. Sige, may nagtanong dito kay Moneng. X squared plus y squared, 6x. Okay. Ay, ito parang siya medyo mahirap lang po to solve. Sige, mamaya na lang po Moneng. Ate, ang sarap mong katabi sa exam. Oy, baka mag-aaral ka naman, parang hindi ka naman nag-aaral. Kasi pag ganito yan, guys, ito naman kasi matik kasi, ito, general equation, babalik ka na standard form. No? So, anong gusto nyo mangyari? So, ang gagawin lang dyan, guys, general form to, ang gagawin mo dyan, i-arrange mo naman. X squared plus x as magkukumpleting the square ka pa, blanco. So, y squared tapos 14 is blanco pa. Tapos papalabas mo yung 16. Para the same lang po yan standard po. Matik ito naman, di ba? Sige, screenshot mo muna yung ganito ha. Si Moneng, ang question ni Moneng ay galing kay Moneng. Sige, ano yan. Ayan, isolve na natin mamayang gabi yan. Yung problem na yan, ha? So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hindi masyado makita. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay na. So, kung ayaw mo ng ganito, himas. Pero kung gusto niyo madalin, eto na lang, shortcut na lang to. So, kung kukuha kayo ng natin, DE natin, ang general form, paano? So, din natin guys ay matik. Pag kukuha po kayo ng shortcut ng general form, pag tinanong, general form is the center kapag general form. Kunwari, ang D natin ay eto, negative 8 over 2. Tapos, yung E natin is negative 14. Kasi pag negative 8 over 2, magiging negative 4. Tapos, negative times negative is positive 14. 14 over 2 is 7. So, ito yung center natin. So, halos the same lang siya. Okay na ba, himas? Sige, kung hindi ka marunong mag-algebra, substitute for the center. Ito, shortcut for the general form. Ilan? Ito hindi natin, sabihin din natin, 8, di ba? Negative 8 over 2, since negative 14, negative 4 is negative yung E natin is 14 over 2. O ilan na? Alas the same lang siya. Kukuha ka ng center, eto na yun, matik ito. Ilan? E di 4 na yan, negative 4, 7. Alas the same lang po yung center. So ito na siya, that's it. Ano lang yun. So next na yan, sige, solve na natin to Try ko lang Magmimisa pa kami ng sa patay Mahaba kasi to Sige, sagutan natin kung kakayanin.
Ano ba yun sa... Ganun ba talaga sulat yan? Baka may quantity yan. Morning. Sulat ko muna to sa notebook. 9x squared plus 9y squared minus 6x minus 30y minus 7. Sige, titignan natin kung kaya. Sige, solve natin to ha. Ano ba to? General formula yan, di ba? Sige, wait lang. Kung nagmamadali ka muna, ito parang general form yan para madali. Pero mas mahirap lang dyan, yung standard form. Sige, try natin. Sige, kung kakayanin. Sige. Ito, galing kay Moneng. Susunod natin si Moneng. Mabatili daw siya. Check mo maigi ha. O, sige, screenshot natin to ha. Tandaan nyo. Sige, sagutan natin galing kay Moneng. Ano man tanong mo dyan? Kailangan ba may center? Kailangan ba may radius? Kailangan ba ng standard? Matic standard point ata yan. O kaya, mas mahaba yan. Standard point yan, no? General term muna tayo, ha? Galing tong kay Moneng. Manood po kayo, ha? Mamayang part 2 ay alas 7 ng gabi. Okay?